Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Jack Rafferty kontra Mark Chamberlain. 12 rounds of professional boxing dito po sa Super Lightweight Division na kung saan paglalabanan po nila ang dalawang regional title belt. Ito po ay ang Commonwealth Boxing Council Super Lightweight title, maging itong BBB of C British Super Lightweight title. Mga idol, hawak po ni Jack Rafferty itong Commonwealth Boxing Council Super Lightweight title. Ngunit sa labanan na ito, yun nga, nabanggit ko kanina, nakataya din po dito ang BBB of C. Na kung saan yan mga idol, parang bakante kumbaga. Kasi hindi naman hawak yan Mark Chamberlain. Ang kalapit schedule ay sa August 23, 2025. So bukas na po ito ating masasaksihan. Araw po ng linggo, pitsa 24 sa buwan ng Agosto dito po sa ating bansa. Na kung saan mapanood ito ng live sa The Zone. Sa labanan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin. At syempre mga idol, makakakuha din po kayo ng mga basihan na posibleng magbigay influensya sa inyo. Lalo na pagdating po sa inyong pipiliin o sa inyong mga desisyon. Pabor ba kayo kay Rafferty or dito kay Mark Chamberlain? Bagamat ang Long Sports PH ay naghahayag po ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Long Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin ang ating talakayan at unahin natin ang sa panig nitong si Mark Chamberlain. Bilang isang professional boxer, si Mark Chamberlain po ay may presibong kartada, 17 wins, with 12 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, sa puntusan ito natatalo. Sa ngayon, may edad dito na 26 anyos at ang height 5 foot and 9 inches, southpaw and stance, ang count ratio 70.59%. Last fight, yun na rin po yung kanyang comeback fight, April 5, 2025, nakasagupa si Miguel Angel Scaringe. Panalo ba yun na most decision or points itong si Mark Chamberlain? Mga idol, kung bakit comeback fight niya yan, dahil noong September 21, 2024, nakasagupa ni Mark Chamberlain si Josh Padley. Talo si Mark Chamberlain sa kaunang pagkakataon by unanimous decision sa scorecard na 96-92, 96-92 at 93-95. So unanimous decision nga pagkatalo nitong si Mark Chamberlain. At sa laban din na yan, napabagsak si Chamberlain, pero mga idol, nakarecover. Oo. Napabagsak din naman sa sentido. At babanggitin din niya natin mamaya tungkol po sa kanyang durability. So ngayon, lalako naman tayo sa karanasan o eksperyensya nitong si Mark Chamberlain. Mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur fights. Bagamat wala pong ipinakita kung ano ang kanyang narating, nakuha, nasungkit sa mga paglahok niya sa mga tournaments, pero nagkaroon siya ng impresibong kartada na 48 wins with 5 losses. Ngayon sa kanya namang karanasan o eksperyensya, mga idol, sa kanyang huling laban, Josh Padley, doon siya nakatikin man talo. So yun po ang pinakamatindi na kalaban niya, kung saan doon siya natalo. At itong si Josh Padley, mga idol, pagkatapos siyang talonin, itong si Mark Chamberlain, naging world title challenger sa WBC ni Shakur Stevenson. No, rank 5 yata yun sa WBC ni Stevenson, mga idol, si Josh Padley. Na kung saan, mga idol, natalo si Padley. So dagdag na rin natin sa sa experience ni Mark Chamberlain, yung laban niya kay Joshua Wahab na may 23-1, si Gavin Gwynne na kung saan may 17-2. Yan po mga boksingero nating binanggit na kung saan mga idol nakapagbibigay ng magandang karanasan sa panig nitong si Mark Chamberlain. Sa skills ng boksingero ito, mga idol, pagka hindi mo siya subaybay, pressure partner brawler, aggressive style, ito. Ibig sabihin, mahilig umabante, mahilig ito sa inside or tututo na suntukan o labanan. Taglayang power timing at accuracy. Pagdating po sa depensa is average. Sa durability, mga idol, ay may tibay. Marunong ma-knockdown, pero marunong din makarecover or mabilis makarecover. So, sa malimita din makikita, pressure partner style, brawler style siya, mga idol. Oo, sabi ko nga kanina. Pero, kung subaybay mo ang boxing hero ito, boxer puncher,
Oo, pressure partner style, brawler style, may defensive style, back pedal, moving around. May ganun din siya. Tapos counter, mayroon din siya mga idol. Oo. So boxer puncher siya sa pangkalahatan mga idol. Pero malimit nga lang natin makikita siya sa pressure partner style, brawler style. So sa panig naman ng kanyang makatunggali na si Jack Rafferty bilang isang professional boxer, si Rafferty po ay may impresibong kartada. 26 wins with 17 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 29 anyos, height 5 foot and 9 inches, orthodox ang stance, sa country 65.38%. Last fight, April 5, 2025, si Corey Oregon, ang kanya sagupa. Na kung saan itong si Oregon is undefeated sa 14-0. Na kung saan pinaglalabanan nila ang Commonwealth Boxing Council Super Lightweight title. Panalo by 5th round technical knockout itong si Jack Rafferty. Ngayon, karanasan o experience nitong si Jack Rafferty. Mga idol, itong si Jack Rafferty, kung susuriin mo siya, ang lalabas talaga lang doon mga idol ay ang kanyang pagka-undefeated. Yung pro fights, wala tayong makikitang record dito kung nakailang laban talaga siya. Ano yung bang nakatala mga idol? Oo, sa ilang website. Ngunit, sa isang website na kung saan siya po ay na-interview, sinabi niya, nagkaroon siya ng 18 laban unlicensed fight. Kumbaga mga idol, yung suntukan na kanto-kanto, yung street boxing siguro yan. Kasi unlicensed eh. Tapos, bago siya pumasok sa professional boxing, sinabi niya, nagkaroon siya ng 20 fights sa amateur boxing. Oo, before turning pro or professional boxer. Ganun po ang kanyang sinabi. Kaso nga lang mga idol, pagka sinuri mo yung kanyang pangalan, kung siya ba'y dating lumalaban sa amateur boxing, wala tayong matatagpuan. So, yung interview na yun mga idol, ang pinakaano natin dito, na siya po ay dating lumalaban din pala sa amateur boxing. So, sa kanya namang karanasan as a pro boxer, pinakamatindi na kalaban nito si Corey Oregon na may 14-0, si Ricky Macmillan na may 17-1, si Henry Turner na may 13-0. Yan po ang kanyang mga nakatunggali. Skill si Jack Rafferty, para sa akin, boxer puncher. Pressure partner style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Mayroon sa boksingerong ito. At lahat ng aking nabanggit ay kanyang ginagawa. Makamay, masipag bumato ng mga suntok, mga kombinasyon, taglayang power, timing at accuracy. At napapansin ko mga idol na kalkulado din po ang kanyang mga galawan. Oo. Kumbaga, ano siya, yung bang parang veteran moves ang kanyang galawan mga idol. Oo. Sa depensa, average lang din. May nakita ko mga openings, lalo na sa pagsugod po mga idol. Yung umaabante siya, wala siyang head movement, parang ganun. So, delikado ma-counter din. So, average lang din po ang kanyang pinaka-depensa mga idol. Kumbaga, head movement, papaparatili sa distansya, ganyan. Yung defensive style niya, cover sa panga, ganun po ang kanyang ano. At sa durability, so, siyempre mga idol, naka 26 fights na ito, tapos hindi pa natatalo, so may tibay. Oo, may tibay. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Mga idol, unahin natin sa dako na pagdadawsan sa laban. Parehong Briton ito at doon gaganapin ang bakbakan sa mismong kanilang bansa sa United Kingdom. So, ibig sabihin mga idol, nakadepende na po yan sa kanilang promosyon. Kung under sa promosyon ni Jack Rafferty ang laban, so, advantage kay Rafferty yan. Na kung saan pwedeng maano mga hurado, may impluensyahan tungkol dahil sa promotion mga idol. So, 50-50 pa rin ang may lalagay ko dyan mga idol. Kasi nga, hinala pa lang tong atin tungkol doon mga idols. Kumbaga, so 50-50. Pareho silang Briton, doon sa Britanya gaganapin ang bakbakan. Or sa United Kingdom. Sa ranking tayo ng BoxRec. Dito po sa Super Lightweight Division, rank 20 si Jack Rafferty out of 2,723. Rank 40 naman si Mark Chamberlain out of 2,723 sa Super Lightweight Division, yung pambuong mundo na ranking po mga idols. Sa ranking naman ng United Kingdom, BoxRec pa rin, rank 3 si Jack Rafferty, rank 4 si Mark Chamberlain out of 103, kamaboksingerong Briton na lumalaban po sa Super Lightweight Division. So, sila po ang magkasunod. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison naman sa physical, height, reach, power. Okay, unahin natin sa edad muna.
29 anyos si Rafferty, 26 anyos si Mark Chamberlain. So parehong nasa kanilang kasagsagang kalakasan o prime. Height, magkasing tangkad po sa 5 foot and 9 inches. Southpaw kontra orthodox, delikado sa untugan. Lalo na't may pagka-agresibo si Mark Chamberlain, mga idol. Mahilig umabanti to. So sana walang ganon. Kasi once na may isa na mapinsala sa kanila, a disadvantage po yan. Lalo na kung mabitakan sa kilay or sa noo, ganyan. Ngayon na dako naman tayo sa power or knockout ratio nitong dalawa maglalaban. Okay, 65.38% knockout ratio ni Jack Rafferty. Ang knockout ratio naman ni Mark Chamberlain is 70.59. So dito mga idol, kahit gabuhok pa ang diferensya, liyamado si Chamberlain sa power. 65%, 0.38. Itong si Jack Rafferty, 70.59% ang knockout ratio nitong si Mark Chamberlain. So, lamang sa power si Mark Chamberlain, mga idols. Ngayon, dadako naman tayo sa activity. So, parehong aktibo, mga idol. Oo. Parehong aktibo at pareho silang nanalo sa kanilang mga naging huling laban. Okay, sa experience naman tayo. Si Mark Chamberlain, mga idol, naka-record po talaga na dating lumalaban sa amateur. At isa sa kanyang nakalaban ang future world title challenger na si Josh Padley. So dito mga idol, sa tingin ko 55-45 in favor of Mark Chamberlain pagdating po sa experience. Kasi si Jack Rafferty wala pa nakalaban na katulad kay Josh Padley na naging future world title challenger. Si Josh Padley kasi naging future world title challenger yan sa WBC ni Shakur Stevenson. So ended ako naman tayo sa skills. Dito mga idol, parehong boxer puncher, so 50-50. Nakadepende na po yan kung kanino diskarte o kaninong strategy ang magiging epektibo. Ngayon, ang kinalabasan sa ating comparison is 50-50. Lamang sa ranking si Jack Rafferty, which is importante po yan mga idol dahil tumutukoy ang ranking sa katayuan ng isang boksingero. Pero yung power na taglay-taglay naman ni Mark Chamberlain ay importante din po sa laban na posibleng maging dominante din po yan sa isang labanan. So mga idol, dito sa labanan na ito, 50-50, sabi ko nga kanina pa. 50-50 sa ating ginagawang comparison. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. I-note ko po sa inyo, knockout artist si Mark Chamberlain, power puncher si Jack Rafferty. So parehong may mga matataas na knockout ratio itong dalawang maglalaban. Prediction ko po dyan, Jack Rafferty by technical knockout. Siguro, dahil 12 rounds ito, 1-9. Oo. At, kung sakasakaling di magawa ni Jack Rafferty ang pag-knockout kay Mark Chamberlain, kasi si Mark Chamberlain ay may tibay din po ito, marunong ma-knockdown, pero marunong makarecover at kaya magpatuloy sa isang laban. So, sa tingin ko mga idol, pabor pa rin ako kay Jack Rafferty na mananalo kahit sa puntusan. By unanimous decision, split decision. Oo. Gamit ang kanyang pagiging isang boxer puncher. Oo. Ngayon, dahil 50-50 sa comparison sa panig naman ni Mark Chamberlain. Mga idol, sa panig ni Mark Chamberlain, posible ding makapagpa-knockout win itong si Mark Chamberlain. Tanda natin, 70% ang kanya knockout ratio. Bagamat wala akong nakitang kahinaan dito kay Jack Rafferty, pero consider kasi yung power ni Mark Chamberlain as a knockout artist. Once na magkamali dyan si Jack Rafferty, ay may kalalagyan. 70% knockout ratio nito mga idol, nitong si Mark Chamberlain. So, knockout din sa panig nitong si Mark Chamberlain para sa akin. Siguro mga idol, 1-10. Mga 1-10, posible niya magawa yan mga idol. Kasi sinuri ko mga idols yung mga naging laban ni Jack Rafferty. For the first time siyang mapapalaban sa ganito kalakas, ganito kataas ang knockout ratio tulad ditong si Mark Chamberlain. So dito rin masusubok pala ang tibay, ang kakayahan ni Jack Rafferty sa laban nito kay Mark Chamberlain. Oo. So dito mga idol, delikado na mawi sa knockout ang laban na to. Oo. Noon saan nga mga idol, di katakataka na maka-knockout win si Mark Chamberlain dahil nga sa lakas o power na kanyang taglay-taglay. Ngayon,
Dahil sa sinabi ko nga po kanina na wala akong nakitang kahinaan dito sa panig ni Jack Rafferty. May chance bang manalo sa pamamagitan ng puntusan, Kuya Dong Sports, itong si Mark Chamberlain? Yes, sir. Mayroon pong chance yan. 70% ang kanyang knockout ratio. Boxer puncher din po ito. At may pagka-agresibo, posibleng maging dominante din po ito sa laban. Naunsan mga idol, posibleng ang mangyari dyan ay irespeto ni Jack Rafferty ang lakas na taglay-taglay nitong si Mark Chamberlain. Oo. At additional ko lang po, hindi katakataka o kagulat-gulat ang mananalo si Mark Chamberlain. Bagamat pinili ko si Jack Rafferty mga idol kasi 50-50 sa ating comparison at delikado pa nga itong mawi po sa tabla ang laban na ito. Delikado itong mawi pa sa tabla. May posibilidad na mawi sa tabla din itong laban na ito. Kasi sabi ko nga kanina parehong may tibay. Pero tandaan natin na parehong may lakas din po ang mga maglalaban. Knockout artist si Chamberlain. Power puncher naman si Jack Rafferty. Oo. At sabi ko nga kanina parehong may tibay. Kasi hindi naman lahat po ng labanan ng knockout artist, power puncher, inauwi sa knockoutan talaga. Kasi kung yung natatandaan mga idol yung laban ni Bukatsok at Berhel Ortiz. Alam naman natin kung gaano kalakas si Berhel Ortiz, which is 100% po ang kanyang knockout ratio. Tapos si Bukatsok may knockout ratio na 85%, pero nauwi pa rin sila sa puntusan. Oo. Kaya, delikado nga rin to sa tabla ang laban na to mga idol para sa akin. Isa lang masasabi ko, magandang laban to. Ma-action na labanan ito mga idol. Oo. Bukas na po ito ha. Bukas, siguro maaga to mga idol kasi sa Britanya gaganapin or sa United Kingdom gaganapin ang laban. Oo. Abangan natin to mga idol at panoorin natin ito na live sa The Zone. Dito na lamang ito Dong Sports PH. God bless po sa ating lahat.